Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po. Latest update po tayo rito mga bayan sa pinakasolid na flood control sa buong bansa. Ito po yung Marikina to Pasig flood control. Japanese contractor po mga bayan. Ito na po yung full details nitong project na ito. So ngayon mga bayan, ayan na po yung mismong pinaka-retaining wall yung nasa taas. Sobrang taas. At hindi na ito basta-basta aapaw itong Marikina River kung sakali mga bayan kung may bagyo man na parating. Pero sa ngayon na hindi pa siya talaga dugtong mula roon sa Marikina City at hanggang dito sa may barangay Manggahan, Pasig ay kung sakali may malakas na ulan, bagyo, wag naman sana. At pumaha rito ng kagaya sa Ondoy, wag naman. Ay posibleng talagang makapasok pa rin yung tubig sa ilang mga kabahayan dyan dahil hindi pa siya dugtong, no? Putol-putol pa po mga kabayan sa madaling salita itong paggawa sa ngayon. Sa portion ng Marikina, pupuntahan rin po natin sa may Barangay Santula, no? So ayan po mga bayan, no? Once na ito ay makumpleto na po talaga, ay asahan natin kung may masama mang panahon or bagyo, malakas ang ulan, asahan natin itong Marikina River ay hindi na aapaw. Once na ito ay matapos na talaga, madugtong na po lahat. Kasi may mga area pa rin po sa ngayon na hindi pa nalatagan ng retaining wall kagaya nito sa ating bandang kaliwa. Kita nyo naman yun mga kabayan, yung mismong retaining wall kung gaano ka quality. Ganyan po yung mga struktura sa bansang Japan mga kabayan. Yung kanilang mga flood control ay talagang napakasulit. Parang nasa Japan na rin po tayo. Dahil nasilayan natin yung mga disenyo na flood control na gawa ng mga Hapon mga kabayan. Pero yung manpower nila mga kabayan ay mga Pilipino. Shout out po sa mga kababayan natin, mga Pilipino na talagang halos 100% ng mga Pilipino ay gustong-gusto yung mga gawa ng Hapon. High quality talaga mga bayan. Isang gawaan lang. Hindi ka na gagawa pa every year. Ito, isang gawaan lang mga bayan. Hindi na ito masisira. Napakasulit talaga. At grabe naman po yung rebars nito. Bago sila nagbuhos dyan mga bayan ay napakatinding rebars. Talagang nangingitim yung mismong retaining wall bago sila magbuhos dyan ng konkretong simento. Kaya kahit medyo billion-billion po, halos 10 billion ang budget nito mabayan, ay talagang sulit naman dahil isang gawaan lang at hindi ka na maglalaan pa ng budget next year para may i-repair dyan, no?
Kumbaga, hindi na makakupit diyang mga buayang na nakaupo. Hindi naman lahat, may mga matitino naman. Iilan. Kasi ang pera kasi mga kabayan ay isang ano yan, demonyo yung pera. Yan o. Kita nyo yun sa bandang kanan sa may portion ng isang exclusive na ano dyan mga bayan, condominium, talagang quality talaga. So ayan po yung pangatlong tulay sa malayo. Yan na po yung Manggahan Floodway. Nang kung saan, once na ito'y matapos na po, kung sakali man na may bagyo, itong tubig, itong kabaan ng Marikina River ay didiretso lang din po doon sa babagsak sa mismong Laguna de Bay, mga kabayan. Kaya malaki pa pong trabaho nito, no? Pero doon sa portion ng Santulan, Pasig at Libes, mga bayan, ay halos kumpleto na rin. At ang pulbras ngayon ay sa portion ng Marikina sa may riverbank. Kaya posibleng sa next upload natin, mga bayan, maipakita natin doon sa portion ng Marikina City at sa portion ng riverbank dahil sobrang haba na po yung video natin. Kaya pakiusap po sa hindi pa nakapag-like, share, follow at subscribe. Paki-subscribe na rin at hit yung notification bell yung all upang ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload sa infrastruktura sa ating bansa, mga bayan. So dito sa portion na ito, itong way na ito ay papuntang Santulan, Pasig na po yan, mga bayan. Ayan o, sa bandang kanan natin dati ay mga rivers pa po yang last update natin dito halos isang buwan na. Ngayon lang po tayo nakabalik. Ayan o, kita nyo naman yung retaining wall, mga bayan. Talagang hindi ka magsisi kung bakit Japanese ang kinuha. Dahil ito ay inaward noong October 20, 2021. Napakasolid yung gawa. At andyan po talaga yung mga Filipino engineer at andyan rin po yung pinaka-engineer dyan, no? Pinaka-head sa engineer yung mga Hapon talaga. Talagang pinupuntahan nila yung project nila at talagang tinitingnan kung pasado ba sa kanilang standard. Ayan o. Kita nyo naman, mga bayan, no? At asahan natin, once na ito'y matapos, maging tourist attraction na rin po itong Marikina River, mga bayan. From Pasig, from Manggahan Pasig, hanggang Marikina City na po ito, mga bayan. Asahan po natin yan. Na dadagsain po ito ng mga local tourist at foreign tourist, mga bayan. Dahil dyan sa baba, gilid mismo ng Pasig River at Marikina River, mga bayan, ay mayroon din pong bike lane. Pwede ka maglakad-lakad dyan every morning tsaka hapon, no? Magpapawis. At asahan natin na dadagsain ito. At dyan sa unahan, full blast na rin po ang pag-dredging dyan, no? Binabaklas nila yung mga lupa dyan sa unahan. Sa may portion na po yan ng Santulan. Itong kinaroroonan natin ay ito po yung Barangay Manggahan, Pasig po. So ayan na po yung lupa sa baba ay unti-unti na po itong babaklasin. So yung lupa na nakatambak din, mga bayan, ay posibleng galing po yan doon sa mga hinahukay nila, na baklas nilang mga burak, mga basura, mga minsan pa nga, mga kabayan, yung may naghukay dyan may mga gulong pa ng sasakyan. Talagang ginawa na lang basurahan itong kahabaan ng Marikina River. At ipakita ko po sa inyo ito. Ayan o. Napakatindi. Kita na naman yung mga sheet pile, mga bayan. Bukod sa bandang kanan, yung pinaka-main sheet pile, mayroon pa silang mga sheet pile na binabaon dyan. Posible yung portion na yan ay malambot yung lupa. Kaya dinublihan nila ng sheet pile.
Antindi, grabe. Talaga itong mga Hapon talagang piniproteksyon na nila yung kanilang dignidad, no? Ganun ka honest yung mga Hapon, mga kabayan. Napakasulit gumawa, quality talaga siya, at talagang hindi ka magsisi. Napakarami pong mga kabayan natin na nagsabi na sana po lahat ng mga flood control hindi na ipagkatiwala sa gobyerno, sa DPWH, kundi diretso na di umano sa mismong Japanese contractor. Ang contractor nito, mga bayan, para Manggahan Pasig to Marikina City ay 2 Japanese contractor. Yun, ang isa ay Toyo. At yung pangalawa, si Micho, no? Joint venture po yan sa dalawang Japanese contractor, mga bayan. At talaga namang nakakamangha yung kanilang gawa. At yung texture ng semento, talagang 100% napakatibay. So, pakita ko lang po sa inyo, mga bayan, yung sheet pile na nakabaon dyan. Yung pinaka main sheet pile. Ayan po sa gawing right side. Yan po yung sheet pile, mga bayan. Na ang haba niyan, dalawa po yan, mga bayan, baliktaran po yan. Ang pinaka sheet pile talaga yung bandang nakabaon dyan sa ilog, sa right side, na may pinturang maroon tsaka yung kulay white. At sa bandang kaliwa naman, yan po yung parang dagdag tibay. Ang haba niyan, mga bayan, ay nasa 22 feet. Ganun kahaba. Ganun, mas malapad pa po yan sa tao, mga bayan, yung katawan ng tao. Sa makita mo sa personal, ang lapad, ang kapal, grabe. Ang lalaki talaga siya. Kaya napakatibay. Sobrang tibay po yan, mga bayan. Talagang quality po talaga. So, itong portion na ito, mga bayan, ito na po yung baba natin. Yan na po yung Barangay Santulan pa rin. Pero yung tapat niyan ay Barangay Libes, Quezon City na. So, pakita ko lang po sa inyo yung mismong unang layer na pagbuhos dyan sa mismong retaining wall. Ayan po, kitang-kita natin, mga bayan, yung simento na sobrang kapal. At grabe ang taas talaga ng retaining wall na ito. Bihira na po ito. Milagro na lang siguro kung aapaw pa yung tubig baha. Once na ito ay makumpleto na sa pagbuhos ng retaining wall, maidugtong na po lahat.
So yan lang po muna mga bayan yung ating update rito sa Marikina Pasig Flood Control Project for Kaya Studio. Hindi man sikat pero nag-aabot tayo ng balitang tapat. Paki-follow na rin sa ating FB page mga bayan at subscribe sa ating YouTube channel. Ingat po lahat at God bless po.